Actually, ma'am, inaantay ko lang kung kailan nila ako ikukulong. But apparently hanggang ngayon, hindi pa rin nila mabuo-buo talaga kung ano yung strategy nila, paano nila ako ikulong. Dahil wala talaga silang ebidensya ng maling ginawa. Hinihintay na lang kung kailan makukulong. Ito ang matapang na sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kung natatakot ba ito na baka kasuhan siya ng pamahalaan dahil sa pagpapakita ng suporta ng kanyang opisina sa mga inihandang anti-corruption protest. Pag-amin ng Vice Presidente, dumating na siya sa punto na naghihintay na lamang siya kung kailan siya huhulihin ng administrasyon. Kaugnay ito ng mga nakasampang kaso laban sa kanya dahil sa umano'y pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Subalit ayon sa Vice Presidente, hanggang ngayon hindi pa rin umano mabuo ng administrasyon ang strategy nito para siya ay maipakulong dahil wala naman talaga silang ebidensya ng anumang maling ginawa ni VP Duterte. Kabilang sa kasong inaasahan niyang gagamitin laban sa kanya ay ang isinagawang rally noong September 21. Actually ako, meron din akong pending open investigation sa inciting to sedition and grave threats. Wala ako sa September 21 na rally, iba yung sa akin. But it's the same case, inciting to sedition. And I think it's an open investigation until now. Ginagamit nilang panakot. Dagdag pa nito, hindi rin siya natatakot kay Ombudsman Crispin Boying Rimulya na kasalukuyang nire-review ang mga reklamong inihain laban sa Vice Presidente. Kabilang ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng kanyang opisina at ng Department of Education noong siya pa ang namumuno rito. Hindi na rin umano natatakot ang Vice Presidente kung tuluyan siyang maipakulong dahil nakahandaan niya siya sa kung anong posibleng mangyari sa kanya. Samantala, kaugnay ng inisyu na warrant of arrest ng ICC kay Senator Ronald Bato de la Rosa, inamin ni VP Sara na nag-alok ito ng tulong sa senador. Ang sinabi ko lang sa kanya na merong kaming i-refer sa kanya ng lawyer kung interested siya, international law lawyer. Ako yung nag-reach out nung nabasa ko yung balita at ang nakausap ko yung kanyang anak, si Maki. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.